having a child na quote-unquote different, medyo ano talaga, stretching. Kasi may stretch ka eh. Patient mo, may stretch. Yung the way that you see life. So kasama natin ngayon ang isang parent ng isang bata with autism. So sir, sige po, pakilala po kayo. Hello everyone. So my name is Paul Padua, and we're from Quezon City. Ayan. So, kwentuhan nyo kami sir kung paano nag-umpisa yung journey nyo as a parent. First baby namin was born 2019. So 2019 siya, baby, and then syempre of course sa simula parang we really enjoy it, having our firstborn. Tapos lalaki pa, syempre tatay, tapos lalaki yung una mong anak, Oo. 'di ba? So we really cherish yung mga moment na yun, and masaya of course. And then medyo napansin namin yung delay ng development niya, mga 6 months. 6 months siya. Tapos, syempre, nako-compare mo sa mga ibang mga Bata. kids. May, Nako-compare within mo. the family ba may kasabay siyang... Lumaki. During that time, wala. Wala. Kasi ano kami eh, kumbaga, after wedding, nag-separate na kami sa mga ano namin, sa mother ko, tapos sa in-laws. Medyo talaga ano na kami, bumukod na kami. Bumukod sila. And then, during that time, yun, kita namin kapag ka tinatawag mo yung name niya, hindi siya lilingon. Tapos, merong mga moment na nagsosolo siya. And akala namin nung una, dahil lang, syempre yung wife ko during that time, short context, ay nasa office. And then, pwede naman kasing dalhin yung anak sa office. Maganda. So, oo. So, nadadala niya yung anak namin during that time. Tapos, syempre, medyo busy siya, gumagawa sa trabaho niya in the office. Medyo nag-iiwan sa sulok lang yung bata, and then gadget. So, akala namin nung una, dahil doon, na medyo hindi kasi na-expose, hindi nakakausap, this and that. Until, medyo nung lumalaki na siya, kikita namin delay na talaga ang speech. So, doon na kami medyo, Mga ilang taon na yan. mga 1 year, parang more than 1 year old siya. Wala pa ring speech. Hanggang 2 years old. As in, 0 pa rin yung speech niya nung 2 years old siya. Tapos medyo, syempre during that time, medyo kami, hindi, lang yan. Parang delay lang talaga yan. Tapos narinig ko rin yung mga parents ko, yung mga tito-tita ko. Hindi, ikaw rin, ganyan ka rin. Oo. Kaya parang ako noon, medyo okay. So baka eventually. Mga ilang taon ka... Nagdasalita daw. nagsalita. Sabi nila parang unang clear na words na or sentence na nabanggit ko around 4 years old. That's Oo. late na rin Late nga na rin talaga. Kaya naman pala nagko-comment sila ng ganun. Correct. Pero kasi ngayon may tinatawag na global developmental delay. So Okay. hindi pa siya agad-agad na autism, Right. pero nade-delay sila up to 5 years old. And then nakakahabol sila. And then Yeah. they live relatively normally paglaki. So may ganun ng mga bagong studies kasi ngayon. Pero ano bang earliest possible age dapat pinapacheck for autism? Kasi ganun din yung nagagawa na nangyayari, di ba? Pag Sabi. nag-a-assess tayo na, hindi, bata pa kasi. May ganun din kami sa Sabi assessment. as early as 2 months, but I'm not quite sure with that. Siguro at least 6 months. 6 Kasi months. medyo may span na yung, kumbaga, medyo maraming development and milestones na pwedeng Mabilis yung ma-observe. milestone during that time. So, at least meron kayong database pag nagpa-check up na, 'di ba, may mga milestones doon na achieve ba or hindi. So, at least, yun na yung pinaka-early. Pero, ayun, syempre, dito talaga sa Pilipinas, medyo late talaga nagre-respond yung mga magulang. Hindi naman din nila kasalanan talaga entirely. I think culturally, no? May ganun kasi lagi tayo explanation na. Yung stigma. Makakahabol yan naman. Ano lang yan, wag nyo kasi masyado bantayan. Wag nyo kasi wag nyo i-pressure yung bata. Hayaan nyo lang siya. Kaya lang ayun, it's a tricky place. Talaga. Kung mag-a-act ka na ba or hayaan mo nga lang din talaga kasi totoo naman din talaga, hindi naman talaga iisa ang development ng kada bata. Kaya nakakatakot din kasi baka pag sumobra ka, maging helicopter ka naman masyado. Oo. In which, di ba, syempre gusto din natin ng
may mga parents na gusto ng independence din for the kid, di ba? Right. Mm-mm. Okay. So, what happened next? Yep. So, yun na, 2 years old, ang nangyari, kumontak na kami sa Children's Hospital, dito sa Irod. Irod. Mm-mm. Oo, tapos medyo, kasi during that time, hindi pa pandemic 2020. Oo. So, nag 2 years kasagsagan pa. old siya, 2021 Mm-mm. So, around January ng 2021, doon na kami kumontak na kung pwedeng magpa-schedule for deathbed nga. And what happened, medyo ang tagal nung nung Gano'ng katagal during your time? sinabihan nila kami ng indefinite Oo, kumbaga Wala sasabihan na lang kami. Wala na So, talagang parang, pangako. Oo. Tatawagan lang. Oo. Ayun, pero binigyan naman kami ng initial na based lang din doon sa kwento namin, based lang din doon sa mga symptoms na nakita namin. So, sinabihan niya na high risk nga for autism yung bata. Pero binigyan niya kami ng hope na baka hindi naman, pero high risk. Kaya importante pa rin daw yung deathbed. Oo naman. Oo. So, ang nangyari, hintay-hintay. Ang nangyari during that time, medyo lumala yung tantrums. Oo, medyo may na siya, mag-scratch na yung face namin kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Tapos merong mga moment na nakikita na namin na I don't know kung anong tawag, pero parang ginaganyan-ganyan niya. Hand flapping. Oo, so may ganyan na siya, tapos jump na siya. So medyo during that time, bothered na kami. Tapos yun na yung inside na Pero parang, prior to that, may idea kayo na kung ano yung symptoms ng autism? thank you for YouTube Academy. Okay, so nakapag-search Oo, na. nakapag-search kami. So thank you for those videos na na-upload. YouTube University. YouTube University. Hindi na pala Academy, no? University na siya. So, ayun, medyo may ideas kami na nakuha na prior nga yung pag-contact namin sa hospital, Children's Hospital. Medyo may ganun na. So, yung nakikita na namin yung mga symptoms na yon plus wala pa ring response dun sa speech niya. And then, during that time, medyo bothered. Ako personally, bothered na ako inside. Kasi ang question na sa mind ko, what's wrong? Ano nangyari? And then, being in a faith-based community, parang ang question mo kaagad ay, what's wrong, Lord? Kasi may kasalanan ba akong ginawa? Kasalanan ko ba to? Punishment ba to sa akin? So, yung mga ganong bagay, no? Mapapa-flashback ka bigla. Correct. So, kukwestiyonin mo yung sarili mo Kukwestiyonin mo yung yung ginawa mo before. Kukwestiyonin mo everything. And then, medyo nag-usap din kami ng wife ko. Same din sa kanya. May mga questions na rin na ganun. Parang hindi ba compatible ang genes natin? Dapat pa before tayo nagpakasal, nagpa-check muna tayo. So, mayayaman kasi. Anong tawag doon? Saan? Yung chine-check yung DNA ng Kalimutan ko yung term Parang genetic counseling. May ganun na counseling. Oo. So parang ganun. Medyo ganun na yung conversation namin. And then, plus yung mga outside voices din, na parang yun this and that, mga ganong mga bagay. And to be honest, during that time, it's very hard for us, especially sa akin, kasi father and then firstborn, hindi mo alam kung hanggang kailan to na hindi siya magsasalita, forever ba to, hindi na ba siya magiging functional, things like that. Medyo hindi na bothering sa akin personally. And then, siguro, comfort lang din na meron ding mga nasa community na somehow ay background ay psychology. So, they advise us na baka okay sa inyo na ipa-therapy nga, kahit na wala pa yung deathbed, kahit wala pa nga yung diagnosis niya, pwede naman daw ipa-therapy. So, yun yung medyo intervention na ginawa namin during that time. Medyo, I think late na ng konti kasi nasa 2 years and a half na siya nun nung dinala na namin sa AVA. Pero medyo Hindi, medyo early pa yun. Early pa siya.
Ang late intervention talaga, 7. 7. Yan. Okay. So, yung Oo. mga 2 years old, nandun pa kasi sa... Nasa early pa naman yun. Early. Super early lang siguro yung mga 6 months and Okay, all. okay. Pero early pa naman po yun. Alright. Oo. So, early pa pala kami. Oh. No? Kaya namin kanina late, pero early pa siya. Alam mo Oo, nga good, malaki good. na eh. Oo. Oo. So, ayun. Malaki yung na itulong nun sa development talaga niya. Kasi during that time, nawala yung tantrums niya. Kasi na-regulate yung niya, yung emotion. So parang doon din sa AVA, tinuruan din kami ng mga therapists or teachers na kapag ganito yung reaction niya in specific situation, these are the things that you can do para medyo mag-subside yung emotion niya or yung tantrum niya. And then, malaking bagay din yung tinuruan kami na i-incorporate yung daily activities ng bata sa kung paano ma-develop yung behavior. So, ganun yung nangyari. So, yun lang. Sinunod namin everything. Oo. As in, naging by the book kami. Oo. Na, okay, may list pa kami niyan. May checklist pa kami. So, ito yung sinabi sa atin. And then, nakita namin. Kunin namin yung notebook namin. Anong nga bang sabi dito? And then, yun yung ginagawa Parang may rule namin. book kayo. May rule book Oo. kami, kumbaga. So, yun yung nangyari. Tapos, plus, during that time din, pinanganak din yung second namin. Oo. Sundan pala. Nasundan siya agad. Ilang years yung Gap nila. nila? Almost 3 years yung gap nila. Oo. Technically 2 years and 7 months, I think. Oo, medyo Patry ganun. na yun. Almost 3 years. Ayun, nakatulong din yun. Kasi nga, as I said earlier, na parang wala naman siya kasama, Oo. wala siyang kausap, I'm working, yung wife ko. And then, during that time, yung wife ko rin, nag-resign na rin sa work. Oo, nung paglabas ng second baby namin. So, mas tumutok talaga. Mas tumutok talaga siya. And plus nga, yung pagdating nung kapatid, yun medyo may mga conversational na sila. Tapos lumalaki na silang magkasama, may kalaro na siya. So nagkakaroon na ng little by little nakikita na namin yung development sa socialization niya. Tapos nangyari yun 2023 talaga namin siya napacheck sa DepEd. So, inabot ng 2 years? I think more than. Oo. Kasi around 2021 ng January yung initial na parang tumawag kami. Tapos around November ng 2023 na. Pa 3 years grabe. na. Nakapag-DepEd. Ganun talaga. Pero- ang Maganda yung advice na kahit nawala pa yung sa DepEd. Oo. Ipa-therapy. Kasi paano ba ginagawa ang program, hindi naman din siya parang diagnosis-based. Hindi naman. More on, ayun nga, way back before, sinasabi rin namin yun sa mga parents, even sa mga personal na nakakilala talaga na very vital naman yung diagnosis. However, if ever din naman kasi nawala, possible, di ba? Hindi naman din palagi yun. Kasi though may ganun tayo mindset na kapag nagpa-check tayo, na hindi mo alam, dapat nga ayaw mo diagnosis. Pero Yeah. di ka naman magpapacheck kung walang something. Correct. Pero nonetheless, important yun. Tama yung naging advice. Swerte nyo rin sa community nyo kasi kung wala pa talaga, since ginawa nyo naman sa inyo yun, maganda pa rin na magpa-therapy. Kasi ipo-focus pa rin naman kung anong concern. For behavior. And yung data naman, kumbaga, yung direction and all, sa inyo pa rin naman Right. manggagaling. So, may basis pa rin naman. So, mag-work pa rin siya, which in your case, nag-work naman. Tsaka may assessment din sa BT. Oo, So, meron kung naman. sino yung teacher na nag-handle or yung case manager, sila din naman yung nag-a-assess diba? So, parang chine-check din nila yung fine motors, gross motor, Oo, diba? meron din naman Checklist. Oo, checklist and may mga areas na rin talaga. So, they're Hindi lang sila working pwede mag-diagnose. hand in hand. Oo. Yeah. Hindi lang sila makakapag-diagnose but they have the eye to see kung ano ba yung dapat mga targetin. Plus, yun nga, yung mga sasabihin nyo pang observations. Ayun. So, nung na-diagnose na, so nagpunta na kayo doon and then nagkaroon na siya ng talagang parang may closure na. Right. Oo. So, paano nyo siya na-receive as mag-asawa? Yeah. Going back, syempre medyo may idea ka na.
na possible ganun nga. Mm. Pero when reality hit you, Mm. iba pa rin pala talaga. Iba pa rin na narinig mo na dun sa doctor na ASD and then level ganito. By the Mm. way, level 2 siya. Mm. Pero ang hope naman namin during that time ay high functional. Mm. Oo. So, medyo mabait din naman yung DepEd actually. Hindi naman siya yung parang nanakot na this and that. Pero of course, open niya yung reality na ito yung sitwasyon and yun nga, yung reality nga na hanggang pagtanda, ganito yung mangyayari, ganito yung pwede nyong expect. Pero praise God din dahil nabanggit nga nung DepEd na dahil high functional, napitrain yung bata. Tamang routine lang. Mm. Tamang routine and tamang support system, tamang community rin Mm. na talagang maho-hone yung skills niya lalo dun sa interpersonal skills. Oo. Kasi medyo dun talaga sila may problema. Concern. Yun yung talagang concern sa kanya. Though again during that time mabigat sa puso, mabigat sa dibdib na narinig mo na na may closure na. Ito talaga. Pero at the same time, gagawin mo na lang kung ano yung kaya mong gawin. Mm. Yun na lang yung nasa mind namin nun. Okay, let's do what we can do. So, yun na. We started to research more about it. Kung paano yung mga dapat gawin, Mm. paano yung ganito, paano yung ganyan. Then time by time, we ask yung doctor nga, tsaka yung therapist niya or teacher niya doon sa AVA, ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga kailangan naming asakasuhin or in times of ganito, paano yung gagawin namin. So yung mga ganong bagay. So mas naging intentional kami dahil alam na nga namin na level 2, though high functional, pero may mga intervention pa rin dapat gawin. Especially sa interpersonal skills niya, sa communication niya sa ibang mga bata. Ayun, then nangyari after that, na-enroll namin siya sa playgroup. Mm. So, mga 5 years old siya during that time. 5 Ano years yung old. playgroup? Informal siya na Hindi siya school. Oo. Informal school. Oo, ganun. Yan na lang. So Informal parang school. hindi siya More hindi siya on- DepEd, parang gano'n. Hindi. Oo. Hindi. Siguro parang closest ko na sa isip parang Montessori style na pero more on play. Oo. More More on maglalaro-laro lang. activities. Oo, Correct, hindi correct. masyado akads ang Pero concern. social. Oo. Syempre, may integrate mo na rin doon yung konti like alphabet and all, but more on interactions, Correct, play, correct. gano'n ang So that's the purpose talaga bakit namin in-enroll para mas ma-expose yung bata. Oo. Though during that time, parang tatlo na yung anak namin. Pero of course, iba pa rin kapag makipag-interact siya sa ibang bata. Panganay po ba ito? Panganay, Oo. panganay. So, nasundan pa siya ulit? Nasundan siya ulit. Okay. Nasundan siya ulit. Apat na lahat. Oo. Yes. 1 year old ngayon yung pinakabunso namin. So parang Cute. sunod-sunod na yung tatlo. Correct. Parang 2 years apart na sila. Pero parang kailan lang yung pandemic no? Kaya Pero ano? 6 years na. Imagine, apat na anak ko. Okay, Pero parang pag sinabi 2019 na pre-pandemic lang, parang kailan lang. Correct. Pero 7 years old na, di ba? Yung panganay nyo. Yes. So, nung nalaman nyo, ano yung nakatulong sa inyo to cope, to move forward? Oo. Ano talaga acceptance Talagang i-accept mo na hindi, siguro ang nag-change sa mind namin ay yung word na they are not a burden sa amin despite of his condition. He is not a burden. It's just different lang talaga yung wiring niya. Different yung the way that he think, different yung way of things niya. So from that, kami yung nag-adjust. Okay. Oo. Kami yung nag-adjust. Hindi po pwede na ipilit namin yung traditional na ganito namin nakikita yung parenting, ganito kami pinalaki ng mga magulang namin. So ganito yung Ganito din dapat. Oo. yung gagawin namin sa kanya. So it really helped us to understand his situation and at the same time intindihin din namin paano kami mag-a-act doon sa situation niya without any preconceived ideas na sa mind namin ganito dapat.
So kami yung nag-adjust. We track yung development niya, we track kung ano yung mga hobbies niya, yung mga interest niya. So from there, doon kami kumbaga nag-work para doon sa development niya. So una, trinak talaga namin ano yung interest. So nahanap niya na anong Nahanap namin, pinaka-interest niya. oo. At first, kasi language yung interest. Tapos, dami niyang inaaral. Thai, alam niyo yung Thai alphabet, alam niyo yung Greek alphabet, alam niya yung madaming alphabet siyang alam. Pero advice nung DepEd, nung doctor, parang ang purpose ng language is to communicate. So kung hindi naman niya kayang mapapractice yung mga yon to communicate, medyo... So magta-travel kayo sa Thailand. Yung meron nga nagsabi sa amin, bring him sa Korean store. Tapos pabasahin niyo yung mga field trip. Field trip, parang ganun. Pero siguro yung tinake naming advice is focus sa isang language. And then from there, doon nyo i-develop yung communication. Isa-isa lang. So yun, nag-focus kami doon. In-accept namin everything and then itananggal namin sa mind namin na hindi ito pabigat, hindi siya burden, pero we need to do something and then we enjoy the process. So doon na-enjoy namin yung trip niya, language. Okay, aral din tayo. Aral tayo ng Greek alphabet, mga ganung bagay. Alpha, beta, gamma, diba? Omega. Yung mga ganung bagay. Tapos we intentionally talk to him the way kung paano niya maiintindihan. So yun yung ginawa namin para ma-develop yung communication niya. Ma-develop yung skills niya to communicate talaga. And then little by little, ang ginawa namin, nag-focus na kami sa isang language. So from there, nakita namin yung development. Ngayon, nakakausap na siya ng matino. Nakakausap na siya ng maayos. Na-express na niya yung sarili niya. Before kasi, ito pala, one thing din natutunan namin about tantrums, hindi namin kasi maintindihan back then Bakit ganito? Bakit siya nag-scratch? Bakit ako sinasampal? Bakit binabato ko ng ganito? Alam mo may kasalanan ka sa Diba? Minsan nga, akala mo, kasaway tong bata na to. Diba? Siyempre, nung batang 90s tayo, paluin ka kapag sumagot ka. Pukpukin yung bibig mo kapag may nasabi kang mali. Diba? So, medyo ganun yung back sa mind ko. Pero na-learn ko na kasi hirap silang i-communicate. Kasi verbally, they cannot say it. Yes. Kaya action yung ginagawa nila. So from there, tinuruan namin siya to express himself na through word na sabihin niya kung ano yung nararamdaman niya. So medyo matagal yun. Kasi lalo yung mami niya super patient na tell me what you want. Tell me what's happening to you. Tell me your emotion. When you are happy, tell it to me. Something like that. Kailangan muna matutunan kasi nila na ito yung label nung nararamdaman. Yes. Hanggang sa dumating sa point na nagulat ako. First time, nagulat ako. Sinabi niya sa mami niya, "Mommy, I'm upset." Nagulat ako. Yun na yung mga crying moment sa Saan? sa BT. Pag nakakapagsabi. Diba? Parang ano yung kwento mo niyan nun? Yung nag-I love you ba yung Hindi. First time magsalita? Ang nasabi, hello teacher Jeremy. So siya yung unang. Medyo busy kasi yung so parang yung parent, parang winning moment sa parent at the same time, bakit hindi sila? Yeah. Pero at the same time, celebration siya na. Yep. Nakasalita. Kasi first words, no? First sentence. So, ang una niya, na-express niya na upset siya. Yeah, yun yung unang emotion na na-label niya. Oo, kasi during that time, sunod-sunod kasi yung tantrums niya. Sunod-sunod yung, sa language natin, yung pagwawala niya. Sunod-sunod talaga. So, ayun yung, yung for me, during that time, pinaka-win ko being a father. Na marinig ko yun. And then, dun na. Nag-progress na from there. Kaya na niyang i-level yung nararamdaman niya. Tapos, yung, diba, may sila, pinopoint nila. Tapos kami, ang ginagawa namin,
instead na i-point lang niya, ina-ask namin siya. Before namin ibigay kung ano yung pino-point niya, ina-ask namin, what do you want? Parang ano yung pino-point mo? Pinapa-label muna. Pinapa-label namin sa kanya. Doon na nangyari na little by little, nagsasabi na siya, Daddy, I want cold water. Daddy, I want this. Daddy, I want that. Daddy, I want Jollibee. I want Gastos McDonald's. Gastos na. Ayan na. Tapos, to be honest, isip ka, okay ba na nagsasalita siya? Napaisip ka na. No? Pero, of course, Syempre, oo. iba yon. Iba yung Tapos, bilang a father, yun tayo you want to provide what he needs. You want to provide what he wants. So, ganun na. Yun na yung naging dynamics namin during that time. So, sige, may question ka. Ang nasa isip ko talaga, na-amaze lang ako siguro dun sa marriage nyo. Kasi, ang common na na-experience ko, pagkatapos nilang magkaroon ng anak na may ganitong condition, especially pag panganay, ayaw na nilang sundan. But with Parang may you, trauma. oo, syempre, Oo. yun nga, 'di ba? Sabi niya, dumaan din naman sila dun sa part wherein they keep on asking questions. So, syempre, ikaw, you would, parang, siguro, you would somehow control the situation kasi alam mo may possibility. Yep. Ganyan. Pero, ayun, sa kanila parang, na-overcome in a way. No? Syempre, hindi madali, pero na-overcome nila, I think, in a short period of time. Yung gano'n. Na-overcome naman ng ibang parents. Pero nagkaroon kayo ng ganong fear na ayaw niyong sundan? Or wala at all talaga? Medyo wala Hindi namin naisip Talagang Oo. nakaplano na rin ata. May planning ata na sila. Mm. So, that's good din talaga. I think, you're very much ready rin talaga dun sa pinasok niyo, sir. No? Oo. So, 2023 siya na-diagnose. Yep. Oo. So, I think it's probably due time na rin Na. for reassessment. Mm-mm. So, dahil nga doon sa mga wins din na nakita nyo, probably baka nag-upgrade na bumaba yung level niya. Yeah. Oo. So, parang nakakagawa din na-update yung program nung therapy niya. So, yeah. you mentioned earlier na parang 2 years na walang therapy. Walang Oo. therapy. So, ano yung daily routine nyo ngayon? Ngayon, Syempre, dire-diretso kahit na walang therapy. yeah. Oo. So, daily routine. Ngayon kasi nasa grade 1 siya. Tapos, nasa school naman. Originally, homeschool dapat So, nung kinder siya, na homeschool siya ng mom niya. Oo. Pero dahil nga may nag-offer ng scholarship, so nasa regular school siya ngayon. And medyo yun nga, dilemma yun na parang ano ba, stick ba sa homeschool or ilalagay ba natin siya sa regular school? Tapos yung question na, teka, tatanggapin ba siya? Kasi, di ba, usually, SPED dapat or yung mga ganong mga bagay. Tapos, syempre, sa aming mag-asawa, question namin, tatanggapin kaya siya? Paano kapag ganito yung nangyari? Paano kapag ganito? Paano kapag ganyan? So, to be honest, medyo late siya na-enroll nung grade 1. Oo. Tapos, dahil yung second nga namin, nasa kinder, so merong 2 weeks na magkasama sila. Oo. Kasi late na siya nakapag-exam para check kasi na-open namin sa school na may diagnosis po siyang ganito. And then yung school nagsabi na okay lang naman po, tatanggapin namin yung bata, pero kailangan niyang i-assess. Kailangan namin siyang i-assess through exam. Oo. Kung mag-grade 1 ba siya or dito muna sa kinder. Oo. So, 2 weeks yon na magkasama silang magkapatid. And then after 2 weeks, nalipat siya ng grade 1. And then sabi sa amin nung teacher, sabi, Mommy, Daddy, buti na lipat agad natin ng grade 1. Kasi mas bumilis yung progress niya nung nandun na siya sa regular school. Or I mean, dun sa kaedad Level niya, na yun. level niya. So, mas bumilis daw. Based dun sa observation ng mga teachers. And yung pakikipag-communicate kasi niya sa mga bata, kaedad niya. Kasi doon, medyo siya
ahead siya eh. Siya yung pinakamatanda doon. Mm. So parang everything alam na niya. Oo. Siyempre, medyo may pagka, ano siya, brainy-brainy ng konti pagdating sa ACADS, Oo. sa alphabets, mga ganung mga bagay. So parang, ano na siya, kumbaga boboard na siya. May Kaya ang boredom na. nangyayari ng mga 2 weeks na yun, tayo daw ng tayo. Sabi ng Oo, teacher. naiinip. Naiinip na kasi alam ko na to eh. Oo. So ikot lang daw siya ng ikot. And then nangyari nga dun sa nung nalipat na siya, dun na nagkaroon na siya ng Lumevel na tapos nagbehave na siya kung ano talaga yung dapat na ano niya, level niya. Mm. And then based sa routine, yun, morning, ano na, sila na yung nag-aasikaso sa sarili. Oo, sa shower, siya na bahala sa sarili niya. And then nire-ready lang namin yung mga damit niya for school and then siya na yung nagsusuot, ganong mga bagay. And malaking bagay din lalo nung hinayaan na namin siya to really help himself. Lalo nung may mga moment no nagtatanong siya, "Daddy, baliktad ba 'to? Oo. Daddy, tama ba 'tong pagkasuot Suot ko niya, ng shirt?" So yun, mas nag-progress talaga, nag-accelerate yung progress niya nung binibigyan na namin siya ng kanyang responsibility. Yun. Plus chores din sa bahay, nakakatulong-tulong na rin siya, yung mga ganong bagay. I think all those things talaga are the things na gagawin mo, no? Siguro especially kung functional naman. Kasi hindi nakakatulong talaga kung you would treat them very differently. So, yung mga sinabi niya na kung ito yung dapat gagawin niya na, kung kailangan niya siya na maglagay. Simple lang eh. Simple lang yun eh. Yung paglalagay ng uniform or pagsasapatos and all. Bukod sa efficient yun sa end ng magulang sa household, efficient din yun for the kid kasi matututunan niya maging independent. Especially yung chores, no? Hindi siya, may tendency rin kasi na parang ibe-baby. Yeah. No? So, hindi ko alam with other households but siguro importante na regulated din yung emotion ng magulang. Kasi, 'di ba? Syempre if emotional nga din yung magulang, which we cannot blame them kasi mahirap naman talaga. Correct. 'Di ba? That's also one identifier kung magiging successful ba or magpo-progress pa yung bata na mas mabilis sa expected natin. Kung kaya natin i-regulate din yung emotions natin na kasi syempre halo-halo eh yung Correct. emotions every day, like halimbawa as simple as yung mga activities of daily living nga, kapag ka na-frustrate ka, halimbawa mabilis ka na-frustrate ka or na there's something in you na parang bakit di niya nagagawa imbes na mag-focus ka na hindi, sige titiisin ko to so that kung matagal man niya magawa basta magawa niya. Yung mga ganong bagay na I think everyday struggle ng mga parents. Kaya nga, it's a good thing na very patient din talaga. Talagang oras eh. Yung decision na to resign, no, to focus on the child. Pero ngayon, back to work na siya. Hindi pa Hindi rin. pa rin. Okay, so, focus. Focus Mas dumami. Oo. So, pag na-bore siya ulit doon sa niya, sa level niya, do they accelerate ngayon? Mas mabilis ba ang acceleration pag ganyan? Depende Or sa school yan. anong ginagawa? Kasi may mga kids siya before na parang nabobore na doon sa school pero after school, binibigyan sila ng mga challenging na activities. No? Para parang nag-up level sila. Anong Tutorial, parang ganun. Sa labas. Hindi ko alam. Siguro, ang sagot ko kasi nasa isip, depende yun sa school if they have accelerated programs. Hindi naman kasi lahat ng school may ganun. Right. Oh. But when it comes to boredom, siguro yun, that's something that we can do if nabobored na, hindi pa talaga kayang i-accelerate, bibigyan nyo siya ng task outside that. Or the best thing to do is to coordinate that with the teachers din kasi
Though it's hard sa end ng teacher kasi syempre managing ilan ba ang bata sa ano. Hindi rin naman mapagpufukusan talaga. Pero for other teachers, they make time and effort na bigyan ng separate activity. Kahit nasa, itong halimbawa, grade 1 kayo, oo. Pero may need yung bata na ganito. May Pwede. additional. Pwede. Nasa initiative na yun ni teacher kung Yes. paano. So, ayun, minsan iba yung activity. So, same lesson, pero mas mahirap yung activity. Depende, maraming approaches. Yeah. Okay. Na ano. So, ayun. So, ano yung usual na common misconception na naririnig nyo or na-receive nyo from other people about autism? Misconception. Mm. Looking back kasi medyo clinose namin yung ears namin eh. Oo eh, na gets namin eh na merong stigma outside eh. Gets namin na medyo ano, So, parang niredy nyo na umpisa na-ready pa namin lang. yung sarili namin eh Okay. na wag tayong makikinig sa labas eh. Lalo, syempre makikita mo, maririnig, hindi mo man marinig, pero based sa body language ng mga tao, kapag ka nag-tantrum sa labas, hindi mo maririnig, wala kang maririnig, pero based on their Makikita body mo. language, makikita mo na, ano ba yung bata na yan? Bakit ganyan yan? Bakit ganyan yung reaction yan? Anak pa naman ng ganito. Ganong bagay. So, siguro we ready ourselves on that situation, and siguro the way that we handle it, nag-usap kami mag-asawa na pagdating sa kanya, ang voice na papakinggan natin ay siyempre professionals, and tayo yung tayo yung magle-label, tayo yung magsasabi kung ano yung sitwasyon ng anak natin. We don't allow other voices na kumbaga sabdiktahan kami kung ano yung meron dun sa anak namin na hindi naman professional. Something like that. It's not an arrogant thing, pero protection sa amin. Boundary. Oo. Boundary, healthy boundary din na hindi lahat ng voice are valid. Pero syempre papakinggan. Oo. Pero deep inside, okay, thank you po. Thank you po for that Ganun comment. lang. Salamat po. Pero at the end of the day, we listen kung Final say final kayo. say talaga, hindi doon sa mga naririnig. Yun, that's how we handle it. And isang bagay din kasi, syempre dito sa Pilipinas, lalo back then, siguro ngayon medyo iba na, kasi marami ng marami ng advocate about it, and then marami na ring mga seminars, conferences na ginagawa about nga on that issue. Pero back then, medyo hindi pa eh. Rising yun eh, during that time. Kaya parang, makikita mo talaga, iba yung tingin nila. Lalo kapag ka biglang mangbabato yung anak namin. Tapos, Wala pa naman na batong ibang tao. muntikan lang. Napigilan. Kasi yun Napigilan valid pag naman. iba yung tingin sa'yo. Ayun, tapos yun nga, yung tantrums na malala, yung parang biglang iyak, tapos biglang hiyaw, tapos sasampalin ka. Siyempre, sabihin, hindi nyo dinidisiplina. Oo. Diba? Yung mga ganon. Ano ba yan? Ganto ganyan. Diba? Parang ganyan ba namin kayo pinalaki? Yung ganong bagay. Question lang. Was there ever a time or in general practice nyo, pinapaliwanag nyo ba sa mga tao, especially strangers? Yeah. Nung una, tempted kami na ipaliwanag sa lahat ng possible na magtanong. Pero we came to a point na we don't need to. Okay. Parang mapapagod lang kami kaka-explain. Tapos it's up to them na kung ano yung isipin nila. Alam naman namin kung alam naman namin kung ano yung sitwasyon ng bata. Alam namin kung ano yung sitwasyon namin bilang parents, right? So, we came dun sa point nga or decision na hindi natin Hindi kailangan na. explain. Hindi na. Unless kung kailangan talaga, like for example, eskwelahan. Siyempre, kailangan mong maging transparent kasi sila yung mag-o-observe at makakita sa anak mo. So, you need to be transparent. Pero outside, Hindi na. hindi na. Okay. Okay. So, paano binago nitong experience na to yung sarili mo bilang tao? Oh, wow.
no? Very personal, no? Pero that's really a good Mm. question. Kasi having a child na quote unquote different, Mm. medyo ano talaga, stretching. Mm. Kasi may stretch ka eh. Patient mo, may stretch. Yung the way that you see life, may stretch din. And um, the way that you see children in general, mag-iiba rin talaga. So back then, I'm a kid lover. Talagang obvious ba, 4 anak ko. So I really love kids. Mm. Pero during that time, mas nakita ko na you need to love them unconditionally. Na regardless kung ano yung magiging response nila. Mm. Regardless kung, kasi wala kang kasiguraduhan eh. Mm. Wala kang kasiguraduhan kung, sabi nga nung doctor, sabi sa amin during that time, highly functional, pero there's no assurance. Mm. There's no assurance na ganito mangyayari. There's no assurance na ganito, ganyan. And hindi natin alam yung timeline. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung magsasalita ba siya. Hindi mo alam kung makakagawa ba siya ng mga bagay na, yung normal Ginagawa. ng mga bata, ginagawa ng mga bata. And, pero on my side or on my end, just do the things that you can do. Love the kid and do your best to provide kung ano yung need ng bata. Siguro dun sa area na yon, mas naging totoo yung role ng father. As a father, na I am the provider of the family. So mas naging totoo siya na provide hindi lang yung financially, pero you need to provide yung affection na need ng mga bata. You need to provide yung attention na need ng mga bata. Kasi kapagka hindi nila nakuha yung attention na yon, sa ibang bagay nila kukunin yung attention. Kaya yun, I came to the point na nag-decide ako, priority ko ang family. Priority ko ang wife ko, priority ko ang children. Whatever happen, I need to attend kung ano yung kailangan Need at nila. ano yung dapat na ginagawa. So kung discipline yon, you need to discipline them. Ganon din pala, natutunan din namin kasi before, di ba, hayaan mo lang mag-tantrums, ganito, ganyan. Pero we learn na kailangan din nila ng discipline. Kailangan din nila na makita na, kailangan nila maintindihan na kung ano yung mali at ano yung tama. Kailangan nila ring maintindihan na ano yung dapat na response in this specific situation. Na hindi porket hindi sa'yo nabigay, magta-tantrums ka. Yung ganong bagay. So, yun, nakita ko rin yun as a father na kailangan mo rin i-discipline. Kahit na parang ang tagal ng tantrums. Kasi, di ba, nagta-tantrums na nga siya, tapos ikaw, i-discipline mo, kailangan mong, namamalo kami, we do spanking, kailangan mong spank para maintindihan niyang mali yung ginawa niya. Lalong tatagal ngayon yung tantrums niya. Patient din, then, doon namin ngayon natutunan yung turo sa kanya, yung deep breathing, na mag-deep breath siya. Kapag medyo high na yung emotion niya, medyo nagdi-deep breath na siya. Tapos, little by little, pinapaintindi namin sa kanya, ganito yung sitwasyon, kaya ka napalo. Ganito yung sitwasyon, kaya ka na-discipline. Hanggang sa, yun na, nare-regulate na niya yung emotion niya. Then, magugulat ka na lang din eh. Dumating sa point na, siya na yung nagsabi, Daddy, I did this. I need to be spanked. Dumating na yung point na gano'n. Kasi nga, di ba, they are into routine. Yung Diba? rules. They are into rules eh. So, yun na, alam na niya na ito na yung susunod. Kaya kapag medyo, kasi rule namin, tatlong bagay sila mapapalo eh. Parang kapag nag-disrespect sila, kapag sa magulang, kapag nag-tell sila ng lie, kapag nag-away sila mga magkakapatid, kapag I mean yung away na nagkasakitan. Oo, kumbaga may nanuntok, may nanampal, Nanulak. yung mga ganon, nanulak. Yun na. Tapos, nagulat na lang ako, Daddy, I did this to my brother. Di ba, mga ganong bagay. I'm ready to be spanked. Yung ganon. So, yun. Dami ko sinabi, pero it really helps me to be a better person. Having a child na nasa spectrum, it will really stretch you, pero in a good way. Dahil,
marami kang matututunan and Mm. it will make you a better person. Mm. Yeah. Actually, 'pag tiningnan mo naman siya, yung mga bata na kung ano mang kondisyon 'no, specifically yung mga nasa spectrum, they are just the same kid naman. Right. Makulit din. Oo, especially 'pag bata, hindi mo talaga maraming masyadong tanong din. ma-identify bukod dun sa milestones. Gano'n lang din naman ang normal na bata, eh, 'di ba? So, ano ba, siguro knowing things, siguro yun yung nakakapagpabigat din. Well, at the same time, syempre we have to intervene kasi kailangan natin ng tulong. But pag tinignan mo siya overall, siguro with sir na na may 4 kids, I'm not quite sure eventually baka ma-realize mo pag mas malalaki na sila lahat na Aha. parang pare-pareho lang naman yung pinagdaanan actually. So kahit sabihin mo naman kasing walang kondisyon and all, meron pa ring mga mangyayari along the way na talagang i-attend mo yun kasi bata siya. Ibibigay mo to kasi bata siya. Regardless, kasi bata siya. So yung pag-aalaga and all, it's the same thing. It's just that siguro may dagdag, may konting ganito, ganyan. But as I see it, ganon. No, regardless. Kasi di ba yung mga kwento rin naman, ikaw nga nung bata ka, ganito ginawa mo, ganito ganyan. Knowing na normal daw tayo, di ba? So, pero ganun ka rin. Like, ang dami ring ginawang pag-intindi sa'yo ng magulang mo. Right. Ang dami ring, kumbaga, ang dami ring kailangan gawin na aksidente ka pa. Like, even sa mga kapatid ko, masyado makulit. Di ba? So, Uminom ng sabon, gano'n. Oo. Meron akong pamangkin na, ewan ko nasugatan siya kasi nag-explore siya sa sea source and all. So it happens, parang lang siya somehow. Depende na lang siguro kung paano mo siya tingnan. Aha. Siguro professional advice in the future since mga bata pa sila. Ang possible na next na kailangan nyo antabayanan is yung selos. Kasi magkakaroon yan ng bakit si kuya parang parang Nakatutok sa kanya. nakatutok, may mararamdaman ng mga mas bata na may special attention sa kanya. Aha. So probably as they grow older, try to balance. Yep. Hindi natin may iwasan na syempre may kailangan ng special attention, pero as much as possible hindi tayo mawawalan ng time or yung attention doon sa Right. younger. Right. Oo. So ano yung message mo doon sa mga parents na who also have siguro mga little angels, no? Yung mga children with autism. Sige. Siguro pinaka malaking bagay na natutunan namin as parents with the children or with a child na nasa spectrum ay you need to love them unconditionally. Yun talaga. Regardless nung situation niya, regardless kung nasa ang level siya, regardless kung highly functional or non-verbal, verbal, yung mga ganong label. Regardless of the label, we need to love them unconditionally and do the things that we can do and let's allow them to be children or to be a child, to be a kid na wag madaliin yung bagay-bagay, wag mainip, be patient, and enjoy the process. Siguro pinaka-highlight nung parenting ko or namin ay we enjoy every time na alis kami. We enjoy every time na meron kaming mini field trip. You know, kapag ka-bored na siya or yung mga bata. So, dadalhin namin sa mall, dadalhin namin sa park, and para lang din ma-release niya yung energy niya. So enjoy those things, enjoy those times kasi yun din yung magpapabond sa atin sa mga bata and rin yun, bonding nyo ring mag-asawa na makitang nag-grow yung bata. So enjoy everything and let them be who they are. Last na lang. So ano yung message mo kay Baby Nash sa future na Baby Nash? Oh yeah. Future pero baby. Baby pa rin naman forever. Sabagay. Ako baby pa rin ako nung nanay ko eh. Ang laki mo na. Yeah, my future Nash. If you will watch this, maybe 20 years old ka, 30 years old ka, I'm proud of you. In every step
na nakita namin yung pag-grow mo, in every step na nakita namin yung, little by little na nag-step ka and nagpo-progress ka. I'm really, really, really proud of you.